Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko ang masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na ito, meron tayong page of swords, the emperor, ace of cups. Asahan natin ang direct approach when it comes to expressing ng feelings, whether nanliligaw or sa in relationship, in a way na medyo frank. Ito ang gusto ko, ganyan. Intentional ba? Ganun yung dating. Intentional yung motibo ng tao dito. So, mukha namang mabuti. So, again, whether nanliligaw. May someone na nanliligaw. Halimbawa, kayo yung babae. Tapos, may manliligaw pa lang o nanliligaw na. Mukhang mabuti naman yung intention. Ang mahirap lang kapag marami yung nanliligaw. Sino doon? Anyways, kung in a relationship, mabuti naman ang intention in a way na nandun pa rin ang faithfulness. Okay, dahil nandito yung sense of structure sa emperor. Ang bilis ng reading natin. Ngayon, since mabilis, maglagay tayo ng clue. Ito yung nanliligaw, ha? Possible zodiac sign ng manliligaw o nanliligaw na. Capricorn, Scorpio, Aries, Taurus. Ngayon, kung partner, sabihin natin in a relationship yung iba sa inyo, ito ang possible zodiac sign ng partner: Gemini, Cancer, Gemini ulit. Ngayon, pupunta tayo sa susunod na senaryo. Ay, ba't ganito to? Parang ang haba nung isa. Oh, eto. Teka lang. Ang haba nito. Ay, nabasa! Kaya pala, ayaw niya magpantay. Hindi dahil mahaba, kundi basa. Buti na lang kamo. Di tumatalbang tubig dito. Sandali lang, paborito ko pa naman to. Bagong bili ko lang to eh. So, ang cute oh. 10 of Swords oh. Tingnan nyo, aso. Ito na siguro yung pinaka-paboritong taro na meron ako, or ito na siguro yung paboritong taro na nagkaroon ako. Ang cute. O, diba? Nagpantay na. So, dito naman tayo sa susunod na senaryo. Basa kasi eh. Gawa. Hugas ako ng kamay. O, dahil sa alcohol.
Kaya ano kung alcohol to, di sana tuyo na agad to. Malamang tubig to. Grabe oh. Sana maganda tong susunod. Kasi medyo alarming tong part na to. Nako. Nakita nyo naman yung babae. Diba? Hawak-hawak niya yung ulo. Kaloka. Kasi ang meaning daw niyan pala, parang pinapakita niya o binabalahandra niya sa publiko na ganitong mangyayari sa inyo kapag kinalaban nyo ako, ganyan. So, pinapakita niya yung maaaring consequence na action. Okay? Kung sakaling mainis siya o magalit. Teka, inom lang ako. Nakangati ang lalamunan kung maaaring may mga negative na tao sa paligid. Yan, nakangati ang lalamunan ko. Ngayon, ito kasi yung card ng sadness. Kaya nga nakatungo yung babae dito. Kasi sad siya. O pwedeng card yan ng misfortune. So magmumukha na tong vengeance. Yun yung misfortune. So medyo malawak yung topic. Diba? I-clarify natin to. Bakit may ganyan? May topic ng vengeance dito. Oo. Kaya lang kasi itong part na to may ilaw. Wala na akong magagawang remedyo dahil pag tinanggal natin yung liwanag, yung ilaw didilim. Ngayon, base dito sa naging reading natin, dalawa yung naisip kong senaryo. Di ba misfortune to? Yung babae kanina, or sadness. Maybe due to cheating. Ngayon, may babae, So, inisip ko kung siya ba yung nag-cheat o siya yung victim. Tingin ko ito yung victim. May other woman yung partner niya. Kasi may woman doon. Woman. So, ito yung lalaki, So, kaya yung ganon. Third party. Na para bang gusto maghiganti nung victim, yung babae. Kasi nga, nag-cheat yung partner niya sa kanya. Para bang gusto niya gusto niya maghiganti o parusahan yung partner niya. Pwede rin na tatama to sa nasa long distance relationship. Doon may cheating kasi may kabayo doon. So para siyang may kinalaman sa movement or long distance. May distance sa pagitan kasi traveling card to. Tingin ko dun to tatama sa long distance relationship. Ngayon, pangalawang senaryo yung naisip ko. Bakit gusto maghiganti? Dahil may nasabing masakit na salita or accusation, rumors, gossip. Yun yung possible na reason bakit may someone na gusto magiganti. Siyempre, na-offend siya. Kaya ganon.
na-offend, gusto magiganti kasi nasaktan ng pride, reputation, due to sarcasm, gossip, rumors, literal lang na masakit magsalita, frank, aggressive, tactless. So again, ito, magmumukhang communication kasi ito eh. So yung word, aggressive word, yung nakapanakit dito sa bida natin, babae. Yun yung nag-cause ng sadness doon. So, ganyan ang dating sa akin. Dalawang senaryo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.